Una sa lahat, sa pool sa CCTV ang paglipat ng lane ng tricycle cab na yan sa Misamis Oriental. Maya-maya pa, sumalpok ito sa kasalubong na kotse. Sa lakas ng banggaan, tumagilid ang tricab. Ang driver, nakainom at nakatulog daw. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. No trespassing rule, ipinatupad na ng China sa South China Sea. Buwelta ng isang mambabatas, dapat arestuhin din ng Pilipinas ang mga Chinong iligal na pumapasok sa West Philippine Sea. Bus tumagilid sa Negros Occidental. Isang guro, patay. Mahigit 30 sugatan. Dalawang senior citizens sa Quezon City, hinold up na, sinaktan pa ng riding in tandem. Babae nang gulo sa isang kasal sa Davao Oriental. Social media influencer sa sina Ros Martan at Rendon Labador, posibleng ideklarang persona non grata sa Coron, Palawan matapos sigawan ang isang tauhan ng munisipyo. TikTok accounts ng ilang miyembro ng Nation's girl group na BINI na-recover na matapos umanong maban. Sinimulan na ang ipatupad ng China ang kanilang no trespassing rule sa South China Sea. Buwelta ng isa nating mambabatas, dapat ding arestuhin ng Pilipinas sa mga Chinong illegal na pumapasok sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakaposisyon na ang mga barko ng China Coast Guard sa Wangyandao sa West Philippine Sea na kilala rin sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ang bagong utos ng China na no trespassing rule. Sa Article 257 ng nasabing utos, nakasaad na huhulihin ng China ang mga dayuhang trespasser sa kanilang teritoryo at ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Kinundi na ito ng ilang mambabatas. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, oras na para ipatikim din natin sa China ang kanilang mga ginagawa. Arestuhin din daw natin ang mga Chinese trespassers sa exclusive economic zone ng Pilipinas. I-require na rin daw ang mga Chinese vessel na humingi muna ng permiso sa gobyerno ng Pilipinas bago makapasok sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ang Philippine Air Force na magpapatuloy ang ginagawa nilang mga pagmomonitor sa ating teritoryo. Of guarding and protecting our airspace to include our territorial waters and our exclusive economic zones. So magpapatuloy po ang pagpapatrolya ng ating Philippine Air Force pag kinakailangan po. Una na rin kinundina ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong utos na ito ng China. Tinawag niya pa itong completely unacceptable. Nagbabala rin siya kamakailan na sakaling mas lumala ang tensyon sa West Philippine Sea at kung may mamatay na Pinoy, ituturing na raw natin itong act of war. Samantala, muli namang kinundina ng Group of 7 ang mga pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa G7, nababahala pa rin sila sa sitwasyon sa East at South China Sea. Kontra raw sila sa anumang unilateral attempt para baguhin ang status quo sa rehiyon gamit ang dahas. Sa gitna naman ng mga pangaangkin ng teritoryo ng China, nagsagawa ng motorcade ang higit 300 motorcycle riders sa Puerto Princesa City, Palawan. Layunin nitong pataasin ang kamalayan ng mga mamamayan hinggil sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Ang ating pong advokasya, ang ating pong layunin hanggang nasyonal ipaparating natin. Kailangan ang ingay, ang yanig ng ating pong pagkikibaka sa pagkikipaglaban sa West Philippine Sea ay magmumula sa Palawan. At syempre dito yan, kaya sulong! Sulong! West Philippine Sea! Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Samantala, patuloy naman ang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino para paghandaan ang mga banta sa labas ng bansa. Katuwang nila ang mga tropang Amerikano. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
nang kunwari makatanggap ng impormasyon na natanaw na mula sa laot ang mga paparating na kalaban. Agad na nagpakawala ng sunod-sunod na putok ang 105mm howitzers na nakaposisyon sa may dalampasigan. Sinabayan pa ito ng opensiba mula sa mas malakas at mas malaking kanyon na 155mm howitzers. Ang maaksyong tagpong yan ay bahagi na nagpapatuloy na Marine Aviation Support Activity o MASA 2024 sa pagitan ng Philippine at United States Marine Corps dito sa Burgos, Ilocos Norte. Sumentro ang pagsasanay kahapon sa counter-landing exercise kung saan dapat mapigilan ang mga kalabang nagtatangkang lumusog sa ating dalampasigan. Counter-landing means we need to prevent them from landing in our beaches. So we use our artillery to prevent these landings. The target took the form of an amphibious ship trying to go inward to our beaches. Habang papalapit ang mga kunwari kalaban, mabilisan ang pagkilos ng mga sundalo. Mula sa pag-asinta, pagkakarga ng mga bala, pagpapasabog ng kanyon at hanggang sa pagre-reload. Nagsilbing target sa live fire exercise ang ilang bangkang palutang-lutang sa dagat. Kita kung paanong nasubok ang lakas at puwersa ng mga tauhan ng Marine Field Artillery Battalion. Ayon sa Philippine Marines, malinaw ang mensahe ng kanilang mga pagsasanay na hindi sila kailanman papayag na makubkob ng kahit na sinong mananakop ang alinmang bahagi ng ating teritoryo. Aminado ang Philippine Marines na iba talagang diskarte sa usapin ng territorial defense. As your Marines, territorial defense is supposedly our number one task. It so happened that for the past how many decades, your Marines have been in the South doing the counterinsurgency, doing the counterterrorism. Dahil naman sa pagsasanay, nagpatupad ng no-sail zone sa dagat na sakop ng mga bayan ng Burgos at Pasukin sa Ilocos Norte. Bilang tulong sa mga apektadong mangingisda na isang araw hindi makakapalaot, nagpaabot ng food packs ang lokal na pamahalaan. Pabor ang mga nangingisda sa pagsasanay dahil takot daw sila sa napapabalitang utos ng China na arestuhin ang mga iligal na papasok sa South China Sea. Talagang natatakot kami sa paglaot lang ng mga mangingisda namin, takot na takot sila. Kaya minsan sabi nila mas maganda meron tayong military dito, sabi nila, para may pang magkugwardya sa amin. Magtatagal ang MASA 2024 ng Philippine at US Marines hanggang June 21. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Sa ibang balita, nauwi sa disgrasya ang field trip ng mga guro sa Negros Occidental. Isa ang patay at 35 ang sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV na ito sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental noong Biyernes, makikita ang bus na ito na paliko sa isang kurbadang kalsada. Ilang saglit pa, biglang dumausdos ang bus at tumagilid sa gilid ng kalsada. Duguan ng ilang mga pasahero na nakalabas ng bus. Sa kasamaang palad, isa ang nasawi sa aksidente. Kinilala ang biktima na si Arlene Verde, 42 taong gulang na guro. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nasa 35 naman ang sugatan na agad dinala sa ospital. Under observation pa rin ang konduktor at isang guro. Ayon sa pulisya, sakay ng bus ang mga guro na pauwi mula sa field trip sa Bacolod City at San Carlos City. Pagdating sa kurbadang kalsada, pumalya raw ang preno ng bus. Yung brake niya daw, nagka-problema. Try niya mag-maneuver, hindi na hanggang yung sasakyan niya, out-balance na. According sa driver, kondisyon naman yung sasakyan nila. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa pagpapagamot ng mga biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Isa pang aksidente sa pool sa CCTV ang salpukan ng isang tricab at kotse sa Hasaan, Misamis Oriental. Napunta sa maling lane ang tricab at tila nawalan ng kontrol hanggang sa bumangga ito sa kasalubong na kotse. Sugatan ng 6 na sakay ng tricab, kabilang ang isang menor de edad na nagtamo ng mga galos. Agad namang sumaklolo sa kanila ang mga residente sa lugar. Base sa investigasyon ng mga polis, nakainom umano ang driver ng tricab at nakaidlip habang nagmamaneho. Sasampahan na ng patong-patong na kaso si Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa pagkakadawit niya sa illegal na pogo operations.
posible ring kasuhan ang inarestong Chinese national sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga na hinihinalang torture master. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na inilalatag na nila ang kaso laban kay Bamban Mayor Alice Go. Meron na umano silang mga ebidensya sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. On Tuesday, we will meet as a body to finally decide on the charges kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the mayor of Bamban. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the non-bailable charges first. Then we will follow through with the other charges later on. Hindi mo na idinitalye ng PAOK ang mga kaso pero siniguro nito na mabibigla ang publiko sa dami ng reklamo na haharapin ni Go. Matatandaan nitong May 31, naging epektibo ang 6-month preventive suspension ng Ombudsman kay Go para bigyan daan ang investigasyon sa kanya. Sa Pampanga naman natapos na ang paggalugad sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac. Pero sabi ng PAOK nagsisimula pa lang ang pagbibigay hustisya nila sa mga naabuso ng Pogo. Ang nahuling Chinese at pinaniniwala ang Pogo torturer na si Wu Lifeng, posibleng makasuhan at makulong ng hanggang 6 na taon. Pag yan ay turo yan, kasama sa kakasuhan natin ng human trafficking. Pag naituro yan, ng Google Pay yan, ha? Oo. Tapos, ma-detain muna dito yan, makukulong, masisintensyahan. Pag nasa-serve niya na yung sentence niya, tsaka siya i-deport. Lumakas umano ang ebidensya na torturer ang Chinese matapos makita sa kanyang cellphone ang larawan ng 2 patay na Chinese nationals. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sugatan ng 2 senior citizens sa Quezon City matapos silang hold-upin at saktan ng isang riding in tandem. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Pagmasdan sa kuha ng CCTV ang paglapit ng isang motorsiklo sa 2 naglalakad sa isang kalye sa Quezon City. Hindi gaanong kita sa video pero tila nakipagbuno ang mga ito sa mga nakamotorsiklong salarin. Maya-maya pa, umalis na ang riding in tandem na mga hold-upper pala. Ang kanilang biktima, 2 senior citizen. Kwento ni Aling Virgie, 68 taong gulang, magsisimba raw sana siya at ang kanyang kaibigan na mangyari ang krimen. Sinuntok daw sila ng isa sa mga suspect at inagaw ang kanilang bag. Hinampas pa siya ng baril sa ulo. Kasi tinutulungan ko siyang ganyan. Aba, suntok na suntok, hindi ako hinihintuan. And then, naisip ko, Mr. Feli, pakibigay mo na yung bag mo. Ibigay mo na. Nasasaktan ako, sabi ko. Eh di nung siguro all of a sudden, naisip niya siguro na nakuha. Pagkakuha, hindi pa na-satisfied, pinukpok yung ulo ko. As in, dugong-dugo. Nagtamo si Aling Virgie ng bali sa braso at sugat sa kanyang ulo. Sugatan din ang kanyang kaibigan. Agad dinala sa ospital ng mga opisyal ng barangay ang 2 matanda. Siyempre, nung una natakot ako. Takot na takot ka kasi siyempre hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. And then, ang tendency namin nung pagkatapos niya kinuha yung bag na isa ni Sister Feli, umalis na eh. Yun yung time na nagsisigaw-sigaw kami for help. Ayon kay Aling Virgie, isang lalaki at isang babae ang nang-hold up sa kanila. Pero hinala ng barangay, hindi taga roon ang mga suspect. Dito po yung mga riding in tandem, hindi po taga rito lahat yan. Dayo lang ho, yan ay paikot-ikot lang. Pero almost 6 years na ho ditong walang nangyayari. Naka-helmet ata ng namin kasi yung babae, siya ang nagmamaniho. Yung lalaki, yun ang bumaba. Tinutugis na ng mga otoridad ang 2 suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Faith Del Mundo, News 5. Samantala, sinampahan ng kasong kriminal ng Quezon City Police District ang ilang opisyal ng transport group na Manibela, kabilang si Chairman Mar Valbuena. Dahil yan sa paglabag umano sa batas na magsagawa ng transport strike ang grupo sa lungsod noong June 10 to 12. Ayon sa QCPD, walang permit ang Manibela para gawin ang transport strike na nilahukan ng nasa 200 tsuper at operator. Nagdulot din daw ito ng malaking abala sa publiko at mga motorista dahil sa pagharang sa mga pangunahing kalsada.
wala pang pahayag si Valbuena at ang Manibela tungkol dito. Kabilang sa mga ipinoprotesta nila ang panghuhuli sa mga jeep na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon sa LTFRB, anumang araw ay magsisimula na ang panghuhuli sa mga kolorum. Susunod, babae sumugod at nanggulo sa isang kasalan sa Davao Oriental. Game 6 ng Philippine Cup Finals inaabangan na. Meralco Bolts, masungkit na kaya ang unang titulo sa PBA? At Maria Ataide, buntis na sa unang anak nila ni Zanjo Marudo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Agaw eksena ang isang babae nang tutulan niya ang isang kasalan sa Lupon, Davao Oriental. Ang nanggulong babae may problema umano sa pag-iisip. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Pelikula ang eksenang ito sa isang kasalan sa San Vicente Ferrer Parish sa Lupon, Davao Oriental noong June 8. Bigla na lang nagsisigaw ang isang babae para tutulan ang kasal. Ilang saglit lang makikitang hinimatay ang babae at binuhat ng mga tao palayo sa altar ng simbahan. Sa isang Facebook post, agad nilinaw ng bride na sina Neth Candol na walang ibang babae ang kanyang asawa. Sinabi ko po sa kanya na huwag kang magsisinungaling, sino ba siya? Tama na po yung pagbabash po nila sa husband ko kasi po yung husband ko is mabait po talaga yan. Ayon daw sa ilang residente, mayroong problema sa pag-iisip ang nanggulong babae. May depression po daw. Kaya hindi po kami nakipag sa tawag dito sa social media. Kahit na po kami na yung naaargabyado ba yan? Hindi naman daw naantala ang seremonya dahil sa picture-taking na ng gulo ang babae. Pero aminado sina Neth na nag-iwan ng trauma sa kanya ang pangyayari. Pero kung i-negative ko po, ako lang din po yung kawawa. Kaya tawa na lang po, smile. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nagsorry ang mga magulang ng pasaherong nag-akusang hinold up siya ng isang rider. Umabot pa sa puntong lumuhod ang mga magulang sa harap ng inakusahan. Ako, kuya. Ako. Hindi po kasi ako Diyos. Kasama ng pasaherong si J.Ann Gadiane ang kanyang anak at mga magulang nang magtungo sa tanggapan ng Pasay Police. Dito sila personal na humingi ng tawad sa rider na si Vicente Young Jr. at ang kanyang asawa. Nakiusap silang huwag nang ituloy ang kaso laban kay J.Ann. Sa kabila niyan, ayon sa rider, kailangang harapin ni J.Ann ang consequence ng mga ginawa niya. Ayon naman sa Pasay Police, tuloy ang preliminary investigation at kukunin na nila ang counter affidavit ng dalawang kampo. Ayoko po sanang makulong kasi po yung mga anak ko, unang-una po ayaw kong makuha sila ng mga tatay nila. Naawa rin ako sa inyo pero may consequence kasi ma'am eh. Tayo po yan nagkakamali. Sa totoo lang talagang awang-awa ako sa inyo. Kaso kasi ang dami kasing nangyari ma'am. Sa iba pang balita, nasunog ang isang lumang gusali sa Maynila kagabi. Sa Las Piñas naman, mahigit 20 pamilya rin ang nasunugan kaninang umaga. At sa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu.
Tanaw ang makapal at maitim na usok sa Barangay Ilaya sa Las Piñas City mag-aalas 11 kaninang umaga. Ito'y matapos sumiklab ang sunog sa 11 bahay sa lugar. 22 pamilya ang apektado. Sa ngayon, ang ating barangay ay nakaantabay at ready na ang mga tent dito sa barangay court. Inabot ng 2 oras bago naapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito at kabuuang halaga ng pinsala. Sa Tayuman, Maynila, tulong-tulong naman ng mga bumberong ito na apulahin ang sunog sa isang gusali kagabi. Ayon sa isang katiwala ng tindahan, nakarinig daw siya ng malakas na pagsabog bandang alas 8 ng gabi. Nagmadali raw silang ilabas ang mga paninda nilang imahen ng santo sa unang palapag. Ang may-ari naman ng gusali, labis ang panghihinayang dahil tinuturing nilang ancestral ang gusali. Ang sabi nga, sa likod daw nang galing. Akala namin likod ng bahay. Ikalikod kapitbahay. Yung pala, eto na mismo Aba, syempre mahalaga. Before 1900s pa, mga 18 plus pa yan na-built. Sa mga lolo't lolo ko pa yan. Oo, ancestral home ng mga mother ko. Inabot ng halos 1 oras bago naapula ang sunog. Like material po kasi siya, no? So, nung pagdating pa namin, medyo possible na po na mag-spread po yung fire. So, ang ginawa po namin, inikutan po namin siya dun sa nearby building para po hindi siya mag-spread. Wala namang naitalang sugatan. Tinatayang aabot sa 150,000 pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5. Samantala, iuuwi na bukas dito sa Pilipinas ang mga labi ng 3 overseas Filipino workers na nasawi sa sunog sa Kuwait. Kinumpirma yan ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Miyerkules na masunog ang isang gusali sa Mangap, Kuwait, kung saan tumutuloy ang mga trabahador kabilang ang ilang Pinoy. Bukod sa 3 Pinoy na nasawi, 8 OFW pa ang apektado ng sunog. Tiniyak ng gobyerno ang tulong sa pagpapalibing, pati ng educational at livelihood assistance sa mga naulila na mga namatay na OFW. Handa rin daw ang ating gobyerno sakaling gustong umuwi ng Pilipinas ng iba pang apektadong Pinoy. Nakakulong na ang may-ari ng nasunog na gusali. Sinasabing short circuit ang dahilan ng sunog. Good news naman mga kapatid, may bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hunyo. Halos 2 piso kada kilowatt-hour. Dahil dyan, magiging 9 pesos and 45 centavos ang overall electricity rate ngayong buwan. Katumbas ito ng halos 400 pesos na matitipid ng pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour. Tataas dapat ang rate ngayong buwan dahil sa manipis na supply sa Luzon Grid. Pero inutusan ng Energy Regulatory Commission ng mga distribution utilities na hatiin at singilin ang generation charges sa loob ng 4 na buwan simula ngayong Hunyo. Magsisimula na mamaya ang Game 6 ng PBA Philippine Cup Finals sa pagitan ng Meralco Bolts at ng San Miguel Beermen. Matapos ang mainit na unang 5 laro ng serye, malapit nang makilala ang tatanghaling kampyon ng Philippine Cup. Isang panalo na lamang ang kailangan ng Bolts para maiuwi ang kanilang unang titulo sa PBA. Nakuha ng Meralco ang 3-2 lead sa serye matapos manalo sa Game 5 noong Biyernes 92-88. Sa pagpasok nila sa Game 6, alam ng Bolts na hindi basta-basta susuko ang SMB. I don't think anybody's going to have their guard down. So both teams are ready. You can see every game has been close, every game has been tight. You look at it at these situations, kailangan talaga you relish it and you zone in. But again, we know San Miguel is capable. Magsisimula na ang Game 6 ng Bolts at Beermen alas 6:15 ng gabi sa Big Dome sa Smart Araneta Coliseum. Mga kapatid, sa international level naman tayo, nasungkit ng Men's Gilas Pilipinas 3x3 team ang una nitong kampyonato sa 2024 FIBA 3x3 Under-23 Nations League. Pinataob nila Ray Remogat, June Roque, JM Tulabut at Patrick Sleet ang Mongolia sa finals ng Asia 2 Conference kagabi, 21-12 sa Handanshi, China. Sunod-sunod na highlight plays ang ipinamalas ng Gilas kontra sa powerhouse team, kaya't nakapagtala sila ng 9-point lead sa huling 6 na minuto ng laro.
Nanguna si Remogat na gumawa ng 7 points, habang 6 points naman ang dinagdag ni Slee. Sa kanilang championship run sa ika-5 stop ng tournament, tinalo rin ng gilas ang China at Japan. Susunod ang lusob ng 20 magnanakaw sa tindahan ng alahas sa Amerika sa pool sa CCTV. Mga vlogger na sina Rosmar Tan at Rendon Labador posibleng ideklarang persona non grata sa Coron, Palawan. At ilang membro ng BINI nabawi na ang nabanumanong TikTok account. Huwag kayong bibitiw mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas Weekend. Posibleng madeklarang persona non grata sa Coron, Palawan ng mga social media personalities na sina Rosmar Tan at Rendon Labador. Yan ay matapos nilang pagsisigawan ng isang tauhan ng munisipyo. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron. Ang kapal naman ng tao, tumutulong na kami. Sino ba nagmamalaki nito? Ha? Sa viral video na yan, makikitang dinuduro ni Rendon ng municipal staff na si Joe Cayabyab Trinidad. Nagugat ang pagtatalo sa isang Facebook post tungkol sa ginawang aktibidad ng mga vloggers sa lugar. Ayon kay Trinidad, ginamit lang daw ni Rendon at Rosmar ang mga residente ng Coron para sa kanilang social media content. Pinag-assist din daw ang mga tauhan ng munisipyo pero hindi binigyan ng anumang tulong. Nakatakda naman maghain ng resolusyon ng isa sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan para ideklarang persona non grata ang 2 vlogger. Ang inasal daw ni Rendon nagdulot ng kahihiyan sa kanilang tauhan. Iniimbestigahan na ng munisipyo ang insidente. Late ang coordination nila ma'am na nagpaalam na gamitin yung municipal covered court. Marami ng tao sa loob. Nilima sa mga magnanakaw ang isang tindahan ng alahas sa Amerika. Sa kuha ng CCTV, winasak ng mga magnanakaw ang pintuan ng tindahan. Wala nang nagawa ang bantay ng tindahan at napaupo na lamang sa gilid. Binasag ng mga sospek ang mga display case at pinagkukuha ang mga alahas. Pagkatapos, agad-agad silang sumibat. Nahabol at nahuli ng mga pulis ang ilan sa mga salarin. Ngayong Father's Day, kinagigiliwan online ang ilang cool dads na sumasakay sa trip ng kanilang mga anak. Kilalanin natin sila sa report ni Bea de Guzman. Patok na patok ngayon ang videos ng mga kwelang tatay online. Si Daddy Robbie Ruiz. I can do it. Sa mga gawaing bahay man o sa pag-aalaga sa mga anak, hands-on si Daddy. I really believe na yung mga household chores and kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin sa loob ng bahay has no gender. Pwede akong maglaba, pwede siyang Magbuting-ting ng Oo, magkarpintero, mag-ayos ng lababo. So kung sino yung may kaya, siya yung gagawa. Teamwork talaga. Ang kanyang wifey na si Mommy Jess, proud na proud palagi. Dalawa kasi kami nagtatrabaho, pero mas parang sa kanya yung task talaga na more on house. So, naglalaba, nagluluto, nagsasampay. As in, wala na akong parang iisipin. Na sobrang responsable niyang ama and asawa din. Sabi nila, the best generation of fathers ay ang millennial dads. Ayon kay Dr. Gerald Abergos, isang sociologist at isa ring ama, mas lumuluwag na raw kasi ang konsepto ng male machismo. Pag sinabi natin male machismo, dapat lalaki, tatay, dapat matapang, matikas, disiplinaryan. Ang mga lolo natin noon, dahil sa mga giyera, kinailangan daw maging mahigpit sa pamilya. Pero nagbabago raw ang henerasyon. Mahirap ba ang pagpapalaki ng pamilya dati kumpara ngayon? Parehas pa rin yun, ganun pa rin. But right now, mas magaan-gaan. Kasi ang tatay ngayon, hindi nakikitang parang
alam mo yun, siya yung bad guy sa family. Ang mga cool dad, kung tawagin, sumasakay sa trip ng mga anak. Si Dr. Gerald mismo, pinasok ang pagko-cosplay dahil hilig ito ng kanyang anak na si Sophie. It's just really fun for me and he enjoys it too. Once I finish my skit, he comes in and we hug and take photos together like that. It's heartwarming and it's also a good thing kasi it's for memory making. Isa pang super tatay na hinahangaan ng mga netizen ngayon ay si Joselito Ramos. Kahit sa ang gay beauty queen pageant, all out siya sa pagsuporta sa anak. Kwento ng kanyang anak na si Violet, bata pa lang daw ay suportado na siya ng kanyang tatay sa maliliit na bagay. Pero di raw niya inakalang susuportahan din nito ang kanyang tunay na pagkatao. Ang hamoy ko lang is maging malaya yung ano ko, mapakita ko pagmamahal ko sa kanya sa ganung bagay. Sobrang blessed, sobrang iba yung sarap sa pakiramdam. Parang wala kang tinik na iisipin sa araw-araw. Mahal na mahal ko yung papa ko. Kasi mahal na mahal niya po ako. Candidate for summa cum laude ngayon si Violet. Kasabay nito ay ang paghakot niya ng award sa mga pageant. Basta wala tayong inaagap yan ng tao, walang diskriminasyon na nangyayari. I love you, anak. I love you too, Pap. Tunay ngang hindi matatawaran ang pagmamahal ng mga makabagong ama na may malambot na puso para sa kanilang mga anak. Bea de Guzman, News 5. Susunod, aktres na si Ria Ataide, magiging mami na. At sa viral yan, batang lalaki umakyat at sumayaw sa stage nang maudlot ang isang performance ng P-pop group na BINI. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Masayang ibinalita ng aktres na si Ria Ataide na magiging mommy na siya. Proud na ipinasilip ni Ria ang kanyang baby bump sa kanyang beach photo. Excited na raw siya sa panibagong yugto ng kanilang buhay ng mister niyang si Zanjo Marudo. Bumuhos naman ang pagbati ng mga netizens sa mag-asawa. Nabawi na ng ilang BINI members ang mga naban umano nilang TikTok accounts. Kahapon kasi hindi ma-access ng fans ang accounts ng 7 sa 8 miyembro ng Nations Girl Group. Agad namang nakipagtulungan sa TikTok ang management ng BINI para maibalik ang kanilang accounts. Ngayong araw, accessible na ulit ang lahat ng TikTok accounts ng BINI members. Pero wala pang pahayag ang kanilang management tungkol dito. Parami ng parami ang mga Pinoy na sumasakay sa P-pop craze. Bakit nga ba mas lumalakas ngayon ang impluwensya ng mga P-pop group? Alamin natin sa report ni Mondi Lopez. Ano ba itong nadarama? Excited. Oh shucks! Ito ba'y P-pop craze na? Proof baka mo? Ayan o, naki-P-pop moves sa mga bata. Pati na ang mga Thunders. We are the P-pop nanay in South Carolina! Ang P-pop, tunay na walang pinipiling edad. Basta pwede pa yung katawan kilos, sige, halabira. Ito, isa pang pruweba. Ang haba ng pila sa kauna-unang BINI Day ng Nations Girl Group. Itong magbabarkadang nakilala ko, dayo kung dayo. Makita lang ang mga idolo. Taga-sampu kayo? Santa Rosa, Laguna. Kayo, ma'am? Cavite. Ilan lang sila sa 2,000 solid fans sa P-pop event na ito. Feel na feel din ang P-pop craze hanggang sa mga paaralan. Dito sa Caloocan City Science High School, ginawang project ang P-pop. Sobrang cool! May pa-music video ang mga estudyante. Sa mga students rin po, nagiging trend din po siya para na-apply rin po siya sa mga project po na ginagawa namin sa mga school. Di rin nagpahuli ang ilang teachers at utilities sa mga bagets. Pati ako, nakisayaw na rin sa saliw ng musikang nag-trending. Speaking of trending, sa anumang social media platforms, ang P-pop idols humahataw rin. Di matawaran sa laki ng following.
Pati sa pinakasikat na streaming platform sa buong mundo na Spotify, ang mga P-pop talaga namang nag-iingay. Halos 2 milyon ang listeners kada buwan ng tinaguriang P-pop Kings na SB19. Samantalang ang BINI, pumalo na mahigit 6 na milyon. Kaya hindi nakapagtataka ang Nations Girl Group pasok sa Global Top Artist Chart ng Spotify. Galing-galing! Ultimo mga celebrities sa loob at labas ng bansa, nakiuso na rin sa musika ng mga P-pop group natin. Malala na talaga! Ang tanong, salamin, ano kaya ang sikreto sa tagumpay ng mga talented na kababayan namin? Ito ay refleksyon ng pagiging mahilig ng mga Pilipino sa musika, no, sa tugtugan, sa entertainment. At syempre, itong P-pop ay parang assimilation, no, kumbaga may halo na tunog, no, ng pinaggalingan na K-pop. At ang pinakamalaking papel na ginagampanan ng mga lodi natin, posible rin itong magamit para sa kabutihan. No, yung mga ARMY, BTS, di ba, na nakarating hanggang sa United Nations, malaki yung impluwensya ng mga musikero para makapagdulot ng positibong pagbabago. Sila rin ay nagsisilbing modelo para sa kabataan lalo na, at syempre para sa lahat ng mga nakikinig. Dagdag pa ng PR strategist, malayo pang mararating ng mga P-pop groups. Kailangan yung gobyerno may mga specific talaga na ginagawa para makatulong dun sa image building, no, at sa pag-boost ng karera ng mga artista natin, no, kasama nga yung mga P-pop. Ang pamamayagpag ng mga P-pop groups gaya ng BINI at SB19 ay sumisimbolo ng pagbuhos ng suporta ng mga Pinoy fans. At katunayan na kapag pursigido ka, matutupad ang iyong mga pangarap. Mondi Lopez, News 5. Bilang usapang P-pop na rin lang tayo, matanong ko kayong dalawa, kabisado nyo ba yung steps ng BINI? Feels like summer now with you. Daig pa ako ni Andre eh. Kaya pala siya Hanggang nag-review note pa lang tayo kanina eh. Oo Binibigyan eh. ko yung steps Nagre-review. Kayo. Wala, hanggang nood loud sana all, parang si Mondi, no? Kuya Jess. Ito parang natagalan siya. Wala akong chance pag sa umaga. Depende kapag meron sa Good Morning ka ba din. Pero natanong ko yan kasi ito meron isang batang lumang kinaaliwan ng mga netizen matapos siyang umakyat sa stage at bibong-bibong nag-perform. Sa video na yan, makikita ang chikiting na sinasayaw ang dance craze na salamin-salamin ng BINI. Nagiyawan ng mga tao para suportahan ng bata. Matatanda ang pinutol ang performance ng BINI sa libreng concert na yan sa Carino Grandstand noong June 12. Nagkagulo kasi ang fans na magsimula mag-perform ang grupo. Ano yung pangalan niya? Oo eh. Bata ako, bibong-bibo eh. Baka lola. Ang galing ng bata. At least, hindi na bore ang audience. Sino na mabibigla kayo? Ang dami ng tao talagang nakakabisa ng steps ng BINI. I'm sure maging mga tatay TikTok natin. pa lang yan. Meron dyan. Happy Father's Day sa mga ama natin, Jess. Yes, Happy Father's Day sa inyong lahat. Naway na-enjoy nyo yung special day nyo, no? Lalo't ako ay daddy's girl, so ayun. Happy Father's Day po. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.